O Diyos, salina at ako'y tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Unang antipona.
Tingnang mabuti, lahat kayong mga bansa, tingnan ang aking pagpapakasakit na ginawa. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. At bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, walang kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa Diyos ko at Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ibibigay. Masakit sa kalooban ng Panginoon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Tingnang mabuti, lahat kayong mga bansa, tingnan ang aking pagpapakasakit na ginawa. Ikalawang antipona, ang kaluluwa ko'y naninimdim, ang puso ko'y sinisiil. Dinggin mo, O Panginoon, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salarin. Ako ay inusig ng aking kaaway, at ako ay lubos niyang napipilan. Sa dilim na dako, ako ay nakulong, tulad ko'y patay ng mahabang panahon. Ako ay handa nang magtaas ng kamay, sapagkat wala ng pag-asa ang buhay. Araw na lumipas, aking nagunita, at naalaala ang iyong ginawa. Sa aking isipay gumuhit na bigla. Ako'y dumalangin, nataas ang kamay. Parang tuyong lupa, ang diwa kong uhaw. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman, Panginoon, ako'y dinggin mo na. Kung ika'y magkubli, baka ang hantungan, ako ay tanghaling malamig na bangkay, at ang tunguhin ko'y madilim na hukay. Ako ay umasa sa iyo nagtiwala, na kung umaagay, ipagugunita. Yaong pag-ibig mo na lubhang dakila, ang aking dalangin na sa iyo'y hibik. Patnubayan ako sa daang matuwid. Ako ay umasang iyong isasanggalang, kaya iligtas mo ako sa kaaway. Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang espiritu mo'y maging aking tanglaw, sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas, pagkat dakila ka, iligtas mo agad. Iligtas mo ako sa mga bagabag. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kaluluwa ko'y naninimdim, ang puso ko'y sinisiil. Ikatlong antipona. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay sinabi niya, naganap na. Inayok-kayok niya ang kanyang ulo at nalagutan ng hininga. Bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin.
Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninigluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay sinabi niya, naganap na. Inuyok-kayok niya ang kanyang ulo at nalagutan ng hininga. Pagbasa sa unang sulat ni San Pedro. Nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Ang pagdakip kay Jesus. Pagkatapos ng panalangin ito, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Tumawid sila sa batis ng Kedron at pumasok sa isang halamanan doon. Alam ng taksil na si Judas ang lugar na iyon, sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumunta doon si Judas kasama ang ilang pinuno ng mga bantay sa templo at isang grupo ng mga kawal Romano na ipadala ng mga punong pari at mga pariseo. May dala silang mga lampara, ilawan at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila ay sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. At sinabi niya, "Ako si Jesus." Kaharap nila noon si Judas na nagtaksil sa kanya. Nang sabihin niyang ako si Jesus, napaurong sila at natumba. Muli siyang nagtanong, "Sino nga ba ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito." Sa gayon, natupad ang kanyang sinabi, "Ama, walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin." Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak
at tinaga ang kanang tainga ni Malco na isa sa mga alipin ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Ibalik mo sa lalagyan ang iyong tabak. Dapat kong danasin ang paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama." Dinakip nga si Jesus at iginapos ng mga bantay sa templo at ng mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na biyanan ni Caifás, ang pinakapunong pari ng taong iyon. Si Caifás ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay para sa bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa Ebanghelyo na isinulat ni San Juan. Ikinaila ni Pedro si Jesus. Sumunod kay Jesus si Simon Pedro at ang isa pang alagad. Ang alagad na ito ay kilala ng pinakapunong pari, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong pari. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan, kaya lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong pari. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga, "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya't nagsiga ang mga utusan at ang mga bantay, at nagumpukan sila sa paligid ng apoy upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa Ebanghelyo na sinulat ni San Juan. Tinanong si Jesus ng pinakapunong pari tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga itinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan akong nagsasalita sa madla at lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko." Pagkasabi nito'y sinampal siya ng isa sa mga pinuno na mga bantay na naroroon. "Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong pari?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Kung may nagawa akong masama, patunayan mo. Ngunit kung totoo ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" Matapos ito, si Jesus ay nakagapos pa rin na ipinadala ni Anas kay Caifás, ang pinakapunong pari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa Ebanghelyo na isinulat ni San Juan. Habang nagaganap ito, si Simon Pedro ay patuloy na nagpapainit sa tabi ng apoy. Siya'y tinanong ng mga naroon, "Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan?" "Hindi," kailan ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga utusan ng pinakapunong pari ng mga Hudyo at kamag-anak ng lalaking natagpasan niya ng tainga, "Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan?"
Muling ikinaila ito ni Pedro at narinig na tumilaok ang manok. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa sa Ebanghelyo na isinulat ni San Juan. Maaga pa nang dalhin si Jesus sa palasyo mula sa bahay ni Caifás. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo upang sila'y huwag maituring na di karapat dapat kumain ng hapunan pampaskwa. Kaya't si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, "Ano ang paratang ninyo laban sa taong ito?" Sila'y sumagot, "Hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong batas." Subalit, sumagot ang mga Hudyo, "Wala po kaming kapangyarihan na humatol ng kamatayan kanino man." Sa ngayon, natupad ang sinabi ni Jesus nang ipahiwatig niya kung sa anong paraan siya mamamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at pinatawag si Jesus. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Tanong niya. Sumagot si Jesus, "Hindi ako Hudyo. Ang mga kababayan mo at ang mga punong pare ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa daigdig na ito. Kung sa daigdig na ito ang aking kaharian, pinapaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi nakipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian. Kung ganon, isa ka ngang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa daigdig, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." "Ano ba ang katotohanan?" tanong ni Pilato. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa Ebanghelyo na sinulat ni San Juan. Hinatulang mamatay si Jesus. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, "Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo sa pista ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" "Hindi," sigaw nila. "Hindi siya, kundi si Barabas." Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng sangang matinik, ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube. Bawat isa'y lumalapit sa kanya at patuyang bumabati, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" At kanilang pinagsasampal si Jesus. Lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao,
Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan sa kanya. At inilabas nga si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Sige, pagmasdan ninyo siya." Pagkakita sa kanya ng mga punong pari at ng mga bantay, sila'y nagsigawan, "Ipako siya sa krus! Ipako sa krus!" Sinabi ni Pilato, "Kunin ninyo siya. Bahala kayong magpako sa kanya dahil wala akong makitang kasalanan sa kanya." Sumagot ang mga Hudyo, "Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay, sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos." Nang marinig niya ang sinabi nila, lalong natakot si Pilato. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, "Taga saan ka ba?" Subalit, hindi tumugon si Jesus. Muling nagtanong si Pilato, "Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus?" Sumagot si Jesus, "Magagawa mo lamang iyan sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito sa harapan mo." Nang marinig ito ni Pilato, lalo pa niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ng mga tao, "Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ng emperador. Ang sinumang nagpapanggap na hari ay kalaban ng emperador." Pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, inalabas niya si Jesus at siya'y umupo sa hukuman sa dakong tinatawag na plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Pasko at mag-aalas 12 na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sumigaw sila, "Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus!" "Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari?" tanong naman ni Pilato. Sumagot ang mga punong pari, "Wala kaming hari kundi ang emperador." Kaya't binigay sa kanila ni Pilato si Jesus upang siya'y maipako sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa Ebanghelyo na sulat ni San Juan. Ipinako si Jesus sa krus. Kinuha nga nila si Jesus, inilabas siya pasa ng kanyang krus, papunta sa lugar na kung tawagi, lugar ng bungo, Golgotha sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y pinako sa krus, kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan, at isa sa kaliwa. Isinulat ni Pilato ang mga ganitong salita at ipinilagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit lamang sa lungsod ang daong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't pinagpilitan ng mga punong pari kay Pilato, "Hindi sana ninyo isinulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo."
Ngunit sumagot si Pilato, ang naisulat ko'y naisulat ko na. Nang si Jesus ay may pako na ng mga kawal, kinuha nila ang kanyang panlabas na kasuotan at pinaghati-hati sa apat. Kinuha rin nila ang kanyang mahabang panloob na kasuotan. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kaya't nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Daanin na lamang natin sa palabunutan para malaman kung kanino ito mapupunta. Sa gayon, natupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan at nagpalabunutan sila kung kanino mapupunta ang damit ko. Ganoon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." At sinabi sa alagad, "Ituring mo siyang iyong ina." Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito tumira ang ina ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa sa Ebanghelyo na sulat ni San Juan. Ang pagkamatay ni Jesus. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, "Naganap na." Iniyok-ayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa Ebanghelyo na isinulat ni San Juan. Sinaksak ng sibat ang tagiliran ni Jesus. Noong araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na ito, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat, at agad dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpahayag upang kayo'y maniwala. Totoo ang kanyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At may bahagi pa rin kasulatan na nagsasabi, pagmamasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa Ebanghelyo na isinulat ni San Juan. Ang paglilibing kay Jesus. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim lamang dahil sa takot niya sa mga Hudyo. Pinahintulutan naman siya ni Pilato, kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama rin niya si Nicodemo at taong nagsadya kay Jesus isang gabi. May dala siyang pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at aloy. Kinuha niya ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa isang mamahaling tela, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Malapit na sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan, at dito ay may isang libingang hindi pa napaglilibingan. Dahil noon ay bisperas ng araw ng pamamahinga, at dahil sa malapit naman ng libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa ating kapakanan, si Kristo'y naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Noong tayo'y naging kanyang mga kaaway, ipinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Magsitayo ang lahat. At nagagala
At pinalayas niya
Antipona, noong tayo'y naging kanyang mga kaaway, ipinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Ngayon inaalala natin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang pinanggalingan ng bagong buhay ng buong sandaigdigan. Tumawag tayo sa Diyos Ama at ating wikain sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak. Panginoon, kami ay pakinggan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Gawaran ng pagkakaisa ang iyong simbahan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Ang aming Santo Papa Francisco ay iyong pangalagaan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, pakabanalin mo ang iyong sambayanan, ang mga mananampalataya at buong kaparian. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay iyong pakinggan. Dagdagan ang pananampalataya at pangunawa ng mga nasa iyong paggabay. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Tipunin ang lahat ng mga Kristiyano sa nagkakaisang ugnayan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Akayin ng mga Hudyo sa ganap na kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Ang mga hindi pa nakakakilala kay Kristo ay liwanagan ng iyong kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Ipakita ang mga tanda ng iyong pagmamahal sa sanlilika sa mga taong nag-aalinlangan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Ang isipan at puso ng mga namamahala sa amin ay iyong gabayan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Kalingain ang mga naguguluhan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Ang mga yumao ay iyong kaawaan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Qui est in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in
tentacionem, sed libera-nos a malo. Amang makapangyarihan, tunghayan ng buong pag-ibig ang sambayanan mo, gaya ng pag-ibig na ipinamalas sa amin ni Jesucristo, nang ipaubayan niya ang sarili sa mga masasamang tao at nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po, magkita-kita tayo ng alas 8 ng gabi. Sabay-sabay po nating salubungin ang pagkabuhay ni Kristo. Ngayon po ay tahimik po ninyong lilisanin ang ating simbahan. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi.